Papungas-pangas ako nang magising at biglang napatili. Walang hiyang Martin na kayuko ito sa akin, at kulang na lang ay halikan ako sa sobrang pagkakalapit ng mukha nito sa akin. Ang ingay mo naman magising, biglang itong napalayo sa akin, habang nakakunot noo. Kasalanan ko pa pala. Pasensya na mukha mo ba naman agad ang bubungad pagkagising ko Sarcasm ko. Napabangon na din ako, dahil tuluyan nang nagising ang diwa ko. Fix yourself. We need to go to my company, seryosong mukha nito. Halatang bagong gising din ito, dahil magulo pa ang buhok nito. Napataas ang isang kilay ko dito. Kung hindi ko lang ito amo, ay baka may black eye na ito sa akin. Bakit kasama pa ako? Baka pwedeng dito na lang ako. No, huwag ka nang magreklamo, at dumiretso ka na sa kusina matapos mo maligo, mabilis itong tumalikod at lumabas ng kwarto. Naiinis ako sa taong ito. Dumiretso na lang ako sa banyo. At mabilis na naligo. Nang matapos ay naghanap ako ng isusuot sa dressing room. Hindi ko alam kung ano dapat isuot, dahil wala naman akong formal attire. Kaya kinuha ko na lang ang kulay puting dress na hindi umabot sa aking tuhod. Sa suot kong ito, ay kitang-kita ang hubog ng aking katawan. Marami ang nagsasabi sa akin na parang hindi daw ako nanganak dahil sexy pa rin naman daw ako. Naalala ko sa pinapasukan kong ospital, ay may nagpaparamdam din sa akin. Pero lagi ko agad sinasabing may anak na ako. Ang iba ay disappointed agad. Wala naman akong pakialam, kung ganun ang reaksyon nila. Dun mo malalaman kung gusto ka talaga ng tao, kahit may anak ka na sa pagkadalaga. Naalala ko din bigla si Anthony, isa din itong masugid na manliligaw, kahit ba alam na nitong may anak ako, ay baliwala ito sa kanya. Mayamang tao din ito, at isang lawyer. Mabait din ito at gentleman, pero wala talaga akong maramdaman para rito, kundi isang mabuting kaibigan. Ang huling balita ko dito ay nasa ibang bansa, at nagbabakasyon. Napabuntong hininga na lamang ako, at mabilis na naglagay ng light makeup sa aking mukha. Para hindi naman ako mukhang alalay ni Martin, kahit pa parang ganun na nga ang magiging trabaho ko doon. Isang personal maid at hindi nurse. Mabilis ko kinuha ang sling bag ko, na may laman na wallet, face powder, lipstick at cellphone. Nilugay ko na lamang ang mahaba kong buhok, matapos ko itong i-blower. Nang makarating sa dining area, ay halos mapatalon ang puso ko, nang magtama ang mga mata namin ni Martin. Kasalukuyan itong humihigop ng kape, at nang ibaba nito ang hawak nitong mug, ay dumiretso ito ng pagkakaupo na hindi bumibitiw sa pagkakatingin sa akin. Naka-business casual suit ito. Bagay na bagay sa tindig at gwapong mukha nito. Wow! Pinuri ko pa. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya, kahit pa para gusto ko nang matuno sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Umupo ako sa pangalawang upuan na medyo may layo sa kanya, dahil hindi ko makaya ang titig nito. Why you are so far? Lumapit ka dito, maotoridad nitong boses. Kung kanina ay nakakaramdam ako ng pagkailang sa kanya, ngayon napalitan agad ng pagkayamot. Komportable na po ako dito sir, masungit kong sagot na di ito nililangon. Paano mo ako papakainin ng ganyan kalayo? Nakabusangot ang mukha nito, at ang matalim nitong mga mata, ay nakatutok sa akin. Napamaang na lamang ako dito. Pati ba naman dito susubuan ko pa ang bakulaw na ito? Nakakahiya at baka may makakita pa sa amin na ibang mga kasambahay, lalo na si Nanay Lourdes. Bilasan mo at naiinip ako. Tinaliman ko ito ng paningin. Kanina paggising ko, ay nenas na ako dito, hanggang ngayon binubuwayzat pa rin ako nito. Paano pa kaya mamaya sa maghapon namin? Anong klaseng delubyo kaya ang mararanasan ko? Walang imak na tumayo ako, lumapit dito kahit labag sa loob. Pinatong ko sa kandungan ko ang aking sling bag. Nilagyan ko ng maraming pagkain ang plato nito. Sinadya ko talagang punuin, at ipapakain ko ito sa kanya lahat. Akmang kukuha rin ako ng pagkain ko sa plato ko, nang magsalita na naman ang lalaki na ito. Huwag mo nang gamitin iyan. Marahas akong napalingon kay Martin. Ano wala siyang balak akong pakainin? Bawal na ba akong kumain? Asar ko dito. Makakadagdag ka lang ng hagasin, mas magandang mag-share na lang tayo dito. Sabay nguso nito sa plato nitong punong-puno ng pagkain.
Ano, nahihibang ka na ba? Sumunod ka na lang, wala akong panahon makipagtalo, at nasa harap tayo ng pagkain, parang nangungonsensya pa ang lalaki. Teka lang, pati ba naman kutsara kailangan iisa lang? Paninigurado ko dito, dahil kung oo ay baka mabigwasan ko na ito. Gusto pa ata nitong magpalitan kami ng laway. Tama ka, kaya sige subuan mo na ako, at nang makakain ka na rin. Napanganga na lang ako sa kabaliwan nitong Martin na ito. Nakipagtitigan pa ako dito sa sobrang inis. Pero ako din ang talo, dahil di ko kinaya ang titig nitong nakakatunaw sa kilig. Landi mo, Maggie. Wala na akong nagawa, kaya inuna kong subuan ang sarili ko, para siya ang unang makalasap ng laway ko. Ang bakulaw hindi ata nandiri, dahil parang nagustuhan pa nito, nung sinubuan ko na kung todong isip ata. Nang ako na naman ang kakain ay noindang ako, dahil may laway na ito ni Martin. Wag mo nang pandirihan ang laway ko, para naman hindi pa tayo nagtikiman yan. Mabilis akong napalingon dito, kung maaari ay gusto ko na itong suntukin sa mukha. Walang hiya, nakaramdam ako ng pagkahiya sa sinabi nito, pero pati ba naman sa harap ng pagkain inaasar pa rin ako nito. Kaya para matapos na ang pagkain, ay mabilis kong sinubo ang kutsarang may laman na pagkain. Sa wakas ay natapos ang aming agahan, na pagkaasar lang ang naramdaman ko. Hindi ako sumasagot sa mga tanong ng bakulaw na ito, dahil naiinis pa rin ako. Nakadalawang plato pa nga kami, nagustuhan ko rin kasi. Sumakay kami sa mag-ara nitong kotse, na halatang milyones ang halaga. At mabilis itong lumapit sa akin, kulang na lang ay yakapin ako nito. Dahil ang kaliwang braso nito, ay nakapatong sa balikat ko, nakaramdam ako ng hiya. Nasa unahan ang driver nito, katabi ang isa pang bodyguard nito. Kaya nasa likuran kami, pero ang Marty na ito, ay may pagkamanhid ata, dahil walang pakialam kung may mga kasama kami sa loob ng sasakyan nito. Gusto ko sana itong sawayin, ang kaso baka mapansin naman kami ng dalawang tao sa harapan namin. Nanahimik na lamang ako. Kaya matapos ng ilang oras, ay nakarating din kami. Hawak ang kanang kamay ko, ay walang habas itong naglakad, at walang pakialam sa paligid nito, na panay ang bati sa kanya. Diretso kaming sumakay sa private elevator nito. Ramdam ko din ang mga empleyado nito, nagkandahaba-haba pa ang mga leeg, na nakatingin sa aming gawin. Gustuhin ko man sanang magprotesta sa paghawak nito sa aking kamay na feeling jowa, ay hindi ko magawa. Nakayuko lamang ako hanggang sa makarating kami sa pinakataas na floor. Nang magbukas ang elevator ay bigla niya akong hinela. Namangha ako sa kabuuan ng opisina nito. Nakita ko sa isang table ang pagtayo ng isang lalaki at lumapit. Good morning po, boss. Magalang nitong bati. Napababa ang tingin nito sa akin, at bahagyang nagulat pagkakita sa akin at ngumiti. Tumango lamang si Martin dito, at nilingon ako habang hawak pa din ang kamay ko. Sweetheart, he is James, my secretary. And James, this is Maggie, my girl. Nanigas ako sa pagkakasabi ni Martin sa harap ni James. Pinakilala pa talaga ako nitong babae niya. Nakakahiya. Good morning po, Ma'am Maggie. Nice to meet you po. Malawak ang pagkakangisi nito sa akin, sabay lahad ng kamay nito sa akin. Nag-aalangan man ay napilitan akong itaas ang kaliwang kamay ko, pero hindi pa man tuluyang nakalapit ang kamay namin ni James, ay mabilis na hinatak ni Martin ang isang kamay ko. No need. Ibigay mo na lang sa akin kung ano ang schedule ko today, sabay lakad nito kaya napasunod ako. Nakita ko pang napakamot si James sa kanyang ulo. Halatang napahiya sa ginawa ni Martin. Nang makapasok kami sa loob ng opisina nito, ay agad kong hinatak ang isang kamay ko na hawak nito. Alam mo, nakakainis ka. What? Kumunot ang noo nito na napaharap sa akin. Pinahiya mo pa yung tao, makikipagkamay lang naman. Hindi niya kailangan makipagkamay sa iyo. Naipakilala ko naman kayo, bakit pa hahawakan ang kamay mo? Napamaang ako sa sagot nitong daig pa ang bata, mga tuwiran. Ewan ko sa iyo, secretary mo naman iyon. I don't care. Ayoko na may humahawak na ibang kamay sa'yo, kundi ako lang, seryosong mukha nito, habang matiim na nakatitig sa akin. Napalunok ako sa sinabi nito at kinabahan. Lumapit ito sa akin at bago pa ako makasalita.
ay hinapit nito ang bewang ko, at ang isang kamay nito ay nilagay sa batok ko. Ay isang kisap mata ay naglapat ang aming mga labi. Pinilit ko siyang itulak sa kanyang matigas na dibdib. Pero parang nagtulak lang ako ng pader, dahil hindi ito natinag. Magsasalita sana ako, pero ito ang naging hudyat para ipasok nito ang dila sa loob ng aking bibig. Halos kapusin ako sa ginawa naming halikan. Masyadong mapusok at mapaghanap. Nakakaramdam ako ng iba sa aking katawan. Itong si Marty naman ay naging agresibo, nang tumugon ako sa ginagawa nitong paghalik, kulang na lang ay kainin ang buong bibig ko. Nang matapos ay parehas kaming naghahabol ng hininga. Napatitig ako sa matatalim nitong mga mata. Nababanaag ang apoy sa kanyang mga mata. You really look so beautiful, sweetheart. I can't stop kissing you. At muli akong siniil ng mainit na halik. Hindi ko kaya tanggihan ang halik na aming pinagsasaluhan. Ramdam ko pa ang kamay nito sa isa kong ano at pinisil ito. Natulak ko ito ng malakas, nang may kumatok sa pintuan. At mabilis na napalingon sa aking likuran. Mabilis na inayos ko ang buhok ko, at ang aking dress. Napahawak pa ako sa aking bibig, dahil pakiramdam ko ay nanggapal ata. Habang ito naman si Martin ay dumilim ang mukha na halatang naiinis. Pero sadyang makulit ang nangangatok. Padabog na binuksan nito ang pintuan, at busanggat ang mukha. What? Singhal nito nang mabungaran si James. Boss, pasensya na po sa istorbo. May meeting po pala kayong nakaschedule, mamaya sa isang investor. Before lunch po, parang namumutla nitong pagkakasabi. Nakaramdam naman ako ng habag sa itsura ni James, dahil nasigawan ni Martin. Pero imbes na sumagot, ay tumalikod ito at umupo sa swivel chair nito, paarap sa napakalaking lamesa nito. Ako naman ay naiwan sa pagkakatayo nang lumapit si James sa kanyang boss. Hindi pa pwedeng ipa-reschedule na lang yan, masama pa rin ang mukha nito. Boss Martin, sa katunayan po niyan last week pa po dapat ito. Pero dahil sabi niyo po kailangan niyo magbakasyon ng ilang araw, kung kaya't na-reschedule na po ito. Sino ba yung investor na iyan? Walang gana nitong tanong. Si Mr. Hilario Gomez po, pero ang anak niyang si Miss Hilary ang pupunta dito. Sa katunayan po niyan boss, ay araw-araw itong nangungulit sa akin, at palaging nagtatanong sa akin kung nakauwi na po kayo. Okay. Sige, makakaalis ka na, sagot nito sabay taboy kay James. Yes po boss, magalang nitong sagot. At bago pa ito tuluyang makalabas, ay ngumiti muna ito sa akin. Kaya ngumiti din ako dito, at tuluyan nang lumabas. Pagharap ko kay Martin, ay parang namaligno ang itsura nitong nakabusangot na nakatingin sa akin. Ako naman ay kinabahan bigla. Why are you smiling at him? Matalim ang mga mata nito sa akin. Ha, I don't like that you smiling to the other man. Your smile is for only mine. Ano bang masama dun? Nginitian lang ako, natural ngingitian ko din pabalik. Alangan namang simangutan ko, bumalik ang inis ko dito. Kahit na, sumunod ka na lang sa akin, para wala tayong problema. Problema, may sapak na ata ito sa utak, pati ba naman gagawing problema pa? Ang sarap niyang sapakin sa totoo lang. Hindi porke naghahalikan na kami, ay para bang pagmamay-ari na niya ako. Ibang klaseng pag-uugali pala ang taong ito. Hanggat maaari ay pipigilan ko ang nararamdaman ko dito, at baka masapak ko na ito ng tuluyan. Lumapit ka dito at umupo ka, utos ng hari. Napairap na lamang ako, at lumapit sa kanya. Pinatong ko ang sling bag ko sa malambot na sofa malapit doon. Saan po ba ako uupo? Tak ang tanong ko. At nagpalinga-linga kung may bakante pang upuan, pero wala naman akong ibang makita. Here, sabay kabig sa aking bewang, at basta na lamang ako pinaupo sa kandungan nito, kaya napatili ako ng malakas. Ay ano ba, singhal ko dito. Dito ka lang para makapagsimula na ako sa trabaho ko. Napapikit ako ng simulan nitong amuyin ang aking buhok. Habang yakap ng isang braso nito ang aking bewang. Teka naman. Bakit dito ako? Meron naman malaking upuan doon. Saka paano ka makakapagtrabaho niyan, kung nakakandong ako sa iyo, bigla akong naasiwa sa itsura namin. Stay ka lang sa akin sweetheart, para makapag-concentrate ako. Gamit ang kanang kamay nito, ay pinaharap nito ang aking mukha, at mabilis na hinalikan.
Masamang tingin ang binalik ko dito, at ito naman ay kung todo na ang ngisi. Di ko maintindihan ang mood ng lalaking ito. Kung kanina masaya tapos bigla magagalit, ngayon naman nakangisi na naman. Adik na ata te. Baka may makakita naman sa atin nang nakaganito tayo. Don't mind it, just ignore them, simpleng sagot nito. Wala na akong nagawa, nang magsimula na itong magtipa ng laptop nito. Wala itong pinagkaiba sa ginagawa nito sa mansiyon nito. Nakapatong ang baba nito sa aking balikat, habang nakakulong ako sa gitna ng dalawang bisig nito. Nakakaramdam man ng pagkaasiwa, ay nangingibabaw naman ang kilig ko dito. Halos magtayuan ang balahibo ko sa batok, sa tuwing napapahalak ito sa akin. Ako naman ay nakatingin lamang sa mga ginagawa nito. Hindi ko nga maintindihan sa totoo lang. Napakabilis pa nitong magdutdot ng keyboard. Halatang sanay na sanay. Lumipas ang ilang sandali nang may tumawag sa telepono nito, kaya napahinto ito. What? Masungit na sagot ni Martin. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan ng mga ito, pero ramdam ko na naman ang inis sa boses ni Martin. Okay, I got it. May problema ka ba? No, someone will come here. Tumayo na ako, dahil baka bigla na lang dumating ang kung sino mang someone na tinutukoy nito. What are you doing? Lalayo ako sa'yo baka makita tayong dalawa. Nakakahiya naman. So what kung makita nila? Ang kulit mo. Bahala ka nga dyan. Sabay alis sa harapan nito, at pumunta sa mahabang sofa. Kung saan nakapatong ang aking bag. Napadekwatro tuloy ako sa aking pagkakaupo. Napalingon ako dito, at ganun na lang ang kaba ko, dahil nakatitig sa akin si Martin. Ang nakakamatay nitong titig na matalim, na kulang na lang ay kainin ako ng buhay, sa paraan ng paghagod ng tingin nito sa akin. Bigla akong na-conscious dahil ang lelayan ng aking dress ay nalihis, at kitang-kita ang mapuputi at makikinis kong mga hita. Alam kong sexy akong napaupo, pero itong si Martin ay para bang lalapain na ako. Sweetheart, parang napapaos nitong salita. Nakikita ko na naman ang paglalambing sa mga mata nito. Napalunok naman ako. Wag naman sana umabot ng kahalayan ang pag-iisip nito, at baka magustuhan ko din. Ayoko mangyari iyon, lalo pa at empleyado ako nito at wala naman kaming relasyon. May anak akong binubuhay, at baka biglang magkaroon ng kapatid si Mickey, ang layo agad ng takbo ng isip ko.